Mainit ngayon ang usapan tungkol sa Nepo babies o mga anak na makapangyarihan na nakikitang namuhay na marangya sa gitna ng isyu ng pangwawaldas ng pera ng taong bayan. Sa pagpasok ng isyu sa manumalyang flood control projects, natag ang mga Nepo babies o ang mga anak ng contractors na ipinapakita ang marangya at maluhong pamumuhay na naging mayaman lamang dahil sa hanap buhay ng kanilang magulang. Siyempre, galit ang mga netizens sapagkat habang lubog sa baha ang mga ordinaryong Pilipino, panay flex sila sa kanilang maluhong lifestyle. Kaya sa videong ito pag-uusapan natin ang tatlong mga Nepo babies. Una sa ating listahan, Claudine Co. Ang 27 anyos na si Claudine Co. ay anak ni Christopher Co. na dating kinatawa ng Ako Bicol Party List at pamangkin ni Zaldi Co. Kongresista at CEO ng SunWest Group of Companies. Iniugnay sa publikong pamilyang Co. sa mga malalaking flood control at road projects sa ilalim ng DPWH. Ang ama ni Claudine ay founder ng High Tune Construction and Development Corporation habang ang tiyuhin niyang si Zaldi ang namumuno sa SunWest. Ang kumpanyang ito ang nabanggit sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa malalaking halaga ng flood control projects na nakuha nitong mga nakaraang taon na siyang iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Kilala si Claudine sa kanyang mamahaling OOTDs at price tag breakdowns ng suot sa social media na lalong mas nagpapainit sa Nepo baby discourse. May video pa siya na kumain kasama ang kanyang kaibigan na ang presyo ay nagkakahalaga lang naman ng barya na mahigit 700,000 pesos. Pinakatumatak sa netizens ang kanyang vlog tungkol naman sa pagbili ng isang puting Mercedes-Benz G-Wagon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 million pesos. Nakapag-travel din siya sa 35 bansa, kayang mag-charter private plane anumang oras at nabibili lahat ng gusto sa murang edad na isang patunay ng kanyang marangyang pamumuhay. Jamie Cruz. Biglang nasama sa Nepo baby si Jamie dahil sa mga alegasyong kaugnay sa kanyang pamilya. Siya ay anak ni Noel Cruz ng Santo Cristo Construction, ang kumpanyang sinasabing kumukuha ng government contracts. Si Jamie Cruz ay Certified Public Accountant o CPA turned YouTuber na gumagawa ng mukbang at travel vlogs. Pero habang uminit ang usapan tungkol sa mga anak ng may-ari ng construction firms na nakikinabang sa public works, may mga netizens na nag-post sa social media na di umano'y anak siya ng isang construction magnate. Mabilis kumalat ang kanyang pangalan dahil sa side-by-side post kabilang na ang larawan niya kasama ang luxury bags at larawan ng company profile ng Santo Cristo Construction. Sobrang kilig ko kasi this car is gifted to me by my dad. Basta hindi ko ma-explain. Basta thank you, Daddy. Habang uminit ang Nepo baby discourse, may mga netizens na nagsimulang maghanap kung kanino talaga konektado si Jamie. Ang construction firm na ito raw ay nakatanggap ng mga government infrastructure contracts at dito agad ikinabit ng mga netizens ang narrative na kaya raw afford niya ang lahat ng luho dahil anak pala si Jamie ng kontraktor. Jella Alonte. Ang 23 anyos na si Angela Marife Alonte ay isang influencer, actress in the making na naugnay sa Nepo baby discussion dahil sa pamilya. Bagamat hindi mga kontraktor ang kanyang pamilya, siya ang anak ni Angelo Jill Alonte na incumbent mayor ng Binyan City. Samantala ang kanyang tiyahin naman na si Marlene Len Alonte ay naging kinatawan ng Binyan sa Kongreso. Si Jella ay mahilig sa travel. Walang problema sa pera kung gustong mag-travel. Makikita sa kanyang mga posts ang travel sa iba't ibang destinasyon mula Germany, France at Switzerland hanggang South Korea, Japan, Hawaii at Los Angeles. Agaw pansin ang pagtalon ni Jella mula sa tinatayang 14,000 feet at pinili ang parehong photo and video packages para makuha ang buong karanasan. Ayon sa website ng naturang hotspot, nagkakahalaga ng humigit kumulang 450 hanggang 475 Swiss franc kapag sinamahan ng mga add-ons na nagkakahalaga ng 140 to 230 Swiss franc. Ang kabuuan package ay umabot sa halos 600 to 700 Swiss franc. Kapag kinonvert sa Philippine peso, aabot ito sa tinatayang 38 hanggang 44,000 pesos sa isang talon. Isa pa sa kontrobersya, ang kanyang birthday fit amid flood crisis. Ibinahagi ni Jella sa kanyang Instagram ang serye ng glamorous picture para sa kanyang birthday fit, kompleto sa outfit, pose at vibe ng engranding selebrasyon. Ang problema, nangyayari ito sa gitna ng matinding pagbaha sa lungsod ng Binyan na pinamunuan ng kanyang pamilya, kaya't inilantad sa publiko ang tila kakulangan ng empathy o refleksyon sa crisis. Maraming netizens ang nag-react ng party-party pa ang anak ng mayor. Isa pa, tubing bagyo, binabaha ang Binyan. Pero wala silang ginagawa, party muna. Sa kanilang tatlo,
Sino ba sa kanila ang nagpainit ng ulo mo? Ngayong maraming kababayan natin ang lubog sa baha at may ilan pa ang nawala ng buhay dahil sa krisis. I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At kung ngayon pa kayo nagawi sa aking YouTube channel, mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell.